Pinagpalang araw sa inyong lahat. Once again, welcome sa program na magbibigay ng direksyon, solusyon, kasagutan sa mga problema na kinakaharap po ninyo. Kaya nga kung ikaw ay kumakaharap ng mga laban, pangit na sitwasyon, mga matitinding kabigatan o kalungkutan dyan sa loob mo, inihikayat kita na panoodin mo itong video na to, itong program na to, and for sure, sa pamamagitan ng mensahe at panalangin na matatanggap mo mula dito, ikaw ay pagpapalain ng Diyos. So, maybe ikaw nga yung tao na yan. Puno ka ng problema. Halimbawa, nasa abroad ka. And you don't know what to do sa mga problema na kinakaharap mo. Kasi yung problems mo ay sa family. And ikaw yung malayo sa kanila. Puno ng bigat yung sitwasyon mo kasi hindi mo alam kung paano sila tutulungan. Ikaw ay nakakaranas rin, marahil, ng problemang pinansyal. Maybe nandito ka sa Philippines, and ang pinaka-struggle mo ay problema sa pinansyal. Puno ka ng utang. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Marami nang naghahanap sa'yo, nagtitext sa'yo, pinipilit kang magbayad, nananakot sa'yo. Or maybe yung situation mo, ikaw yung tao na may problema sa marriage mo. Yes, nalaman mo yung asawa mo may iba, niloko ka, may ginagawang, hindi tama. Lagi kayong nag-aaway, lagi kayong may kaguluhan. Or ikaw yung tao na kumakaharap ng matinding sakit na kahit yung doktor hindi niya magawang mapagaling. Para bang walang kagamutan sa sakit na yan. You know what? I don't know kung ano yung situation po ninyo. Pero isa lang po yung alam ko. Na ang salita ng Diyos, kapag naniwala ka, nagtiwala ka, lahat ng matitinding situation na yan ay pwede mong maresolbahan. Bakit? Kasi sabi dito po, sa may Hebreo chapter 4, verse 12, hindi natin babasahin lahat. Tingnan po yung nakalagay dito. Sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos. Let's read once again. Sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos. Pag sinabing buhay at mabisa ang salita ng Diyos, ano bang ibig sabihin nan? Sa salita ng Diyos, merong solusyon para sa iyo. Kasi siya ay buhay at mabisa. But the thing is, bakit kahit available yung salita ng Diyos para sa lahat, hindi pa rin nakikita ng marami yung solusyon? Hindi pa rin nakikita ng marami yung kalutasan ng problema nila. You know what? Kasi mas pinapakinggan nila yung negatibo, ang duda na nagsasabi na hindi na nila kaya. Maybe ikaw yun. Kaibigan, ang salita ng Diyos ay powerful. Mag-ingat ka sa mga pinapakinggan mo. Maybe instead na paniwalaan mo na sinabi ng Diyos, ikaw ay gagaling, mas naniniwala ka sa sinabi ng doktor na wala ng kagalingan. Maybe instead na paniwalaan mo sa salita ng Diyos na kaya niyang baguhin yung family mo, yung sitwasyon doon, mas nakikinig ka sa problema na nagsasabi sa iyo na yung problema mo sa pamilya ay walang solusyon. Or maybe, mas nakikinig ka sa sinasabi ng marami na yung bansa natin mahirap, yung bansa natin o saan ka man naroroon ay walang opportunity. Pero sinabi ng Diyos, saan ka man naroroon, kaya kanyang pagpalain. So it's a matter kung sino ang pinapakinggan mo. Alam ko na maraming boses, especially kapag marami kang kinakaharap, marami kang problema, may mga boses na nagsasabi, hindi mo na kaya, wala kang magagawa. Pero kaibigan, may isang boses lang na magsusolve ng problem mo. At yun ay ang salita ng Diyos. And sinasabi niya sa iyo, may kagalingan para sa iyo. May solusyon para sa iyo. Kayang magbago ang sitwasyon mo. Maniwala ka sa salita ng Diyos. Para patunayan po sa inyo na indeed, ang Diyos ay totoo. Yung salita niya ay mabisa. Panoodin niyo po itong testimony nito. Mga taong naniwala sa sinabi ng Diyos, sa salita ng Diyos, nagbago yung kanilang sitwasyon. Let's watch this testimony. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Gina Domingo at ito po ang aking asawa, Cesar Domingo. Bago ko po makilala at mapunta dito sa Simbahang Universal, ang buhay ko po ay punong-puno ng problema.
nagkaroon ako ng skin disease nang dahil na rin siguro sa mga problema sa buhay, lalo na po sa marriage life namin. At kasi po, nagtatrabaho ako noon sa ibang bansa ng how many years. And then, yung pala, lahat ng mga pinapadala ko sa mga allowances ng mga anak namin sa pag-aaral nila, yung iba ay napupunta pala sa addiction ng aking asawa. Kaya nang dahil doon, hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko sa buhay ko kasi mahirap din ang nasa malayo na makakatanggap ng mga problema sa buhay. Kaya isang araw, naimbitahan ako ng isang kamag-anak dito sa akin, ang Simbahang Universal, at ako ay pumunta. Nakipag-usap ako sa isang alagad ng Diyos, sa isang pastors or assistants doon. At nang dahil sa kanila, natutunan ko kung paano ko gamitin yung aking pananampalataya sa Panginoon. Noon, laging mainitin yung ulo ko, short-tempered, at ayaw kong makipag-usap sa iba. Pero nung napunta na ako dito sa Simbahang Universal, ang inuna kong resolve ay ang sarili ko. Kaya since then, natutunan ko na kung paano yung mga pagpapatawad sa tao na mayroon na akong self-control. Ako po si Cesar Domingo. Ako po ay may addiction. Pinapadalhan po ako ng asawa ko ng allowance namin, kaya lang yung iba po ay napupunta sa sugal. Pero nung time po na nag-message sa akin na hindi siya magsasawang mag-prayer para sa akin, doon po ako parang natouch po na hindi ko na po gagawin na yung dati ko pong ginagawa na nagsusugal. Ang ginawa ko po ay inalan ko po ang aking kwan sa mga pamilya ko, yung mga pinapadala niya. Doon ko na lang po ginagastos yung mga pangangailangan ng aming pamilya. Yun po ang ginawa ko po, at sa tulong po ng Panginoon ay gumanda po ang pagsasama naming mag-asawa. Since na nag-start na yung special words dito sa Tarlac City noon, hindi na po siya nag-skip kahit isang linggo unless na may sakit siya. And then isang araw, nabalitaan ko na lang po na nagpa-water baptize na siya. Hindi ko sinabi regarding sa water baptize. Siya po nagkusa loob na water baptize, i-surrender ang kanyang buhay sa Panginoon. So, mula po noon ay gumanda na yung relasyon namin dalawa. Meron na kaming open communication sa bawat isa. Konti at maliit man na problema ay napapag-usapan po namin. Ngayon po ay dito na ako sa Pilipinas. Kasama siya, kasama ang aming pamilya. Nagpupunta po kami dito sa Simbahan Universal kada linggo, hindi lang po linggo, Miyerkules po, ganun, para po maanuhan yung aming relasyon sa Panginoon. Ngayon po, bawat po pag-uusap, kasama namin ang Panginoon. At yun na po, we are blessed, our family is blessed also. Salamat po. So you see, nakita nyo po sa patotoo na indeed ang Diyos ay totoong tumutulong sa mga taong nagtitiwala, naniniwala sa Kanyang salita. Kaibigan, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Diyan ka makinig. Ang problema po, kapag mas lalo kang nakikinig sa mga duda, sa mga negatibong kaisipan, nagdadala yan ng negative results sa iyo. Nagdadala yan ng mga negatibong, sabi natin, reaction sa iyo. Ang problema, pag nag-react ka ng negatibo, yung results magiging negatibo. Kaya maybe, yun yung dahilan. Hindi mo nasusolve yung problema because instead na makinig ka sa solusyon, which is yung salita ng Diyos, mas nakikinig ka sa boses ng problema. Kaibigan, merong solusyon. Kaya mong mapagtagumpayan. Meron kang Biblia.
Makinig ka sa salita ng Diyos. Makinig ka. At yung Diyos ibibigay niya sa iyo yung solusyon sa bawat pinagdadaanan po ninyo. May pag-asa. Nakita niyo sa testimony na bago yung buhay niya dahil sa salita ng Diyos. So gagawa ko ng panalangin po para sa inyo right now. And sa prayer na to, hihilingin ko kung meron kayo pong bote ng tubig o nasa baso, saan man kayo naroroon. Kung wala man, pipikit mo yung mata mo kung kaya po ninyo. Sa prayer na to, I will talk to God na mas maging malakas yung boses niya dyan sa loob po ninyo na merong pag-asa, na merong solusyon sa bawat problema mo. Makinig ka sa Diyos. Babaguhin niya yung situation po ninyo. Saan man kayo naroroon, ipikit po yung mga mata, manalangin tayo. Panginoon Diyos, sa pangalan ni Jesus, kami pumapasok sa iyong dakilang presensya. Ininihiling ko po, Panginoon, na basbasan mo itong tubig na to. Na the moment inumin niya, Panginoon Diyos, tumanggap siya ng kalakasan. At maalis ang lahat ng boses ng negatibo. Boses ng duda. Boses, Panginoon, na nagbibigay kahinaan sa kanila. Panginoon Diyos, tulad ng nabasa namin sa iyong salita, mabisa ang iyong salita. So my Father, bigyan mo ng lakas at kapangyarihan ang mga anak mo. Kaibigan, saan ka man naroroon, inumin po ninyo ang bote ng tubig. And yes, be blessed. Receive the power. Receive right now yung strength to fight, to go on. Yes, to move forward sa pangalan ni Kristo Jesus. And my God, lahat ng pagdurusan na meron sila, negatibong isipan, boses, lahat ng kahinaan ay inaalis mo right now sa pangalan ni Kristo Jesus. Tanggapin po ninyo ang kalayaan na yan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen po. That's it, kaibigan. Mag-ingat ka sa pinapakinggan po ninyo. Salita ng Diyos ang laging sasabihin, may pag-asa, may solusyon, magbabago ang iyong sitwasyon. Amen po. So that's why, if you want to hear more yung salita ng Diyos, maybe sinasabi mo, Pastor, I don't know how to read yung Bible. Saan ko pwedeng mapakinggan ang boses ng Diyos na magbibigay ng pag-asa? Alam po ninyo na kalat ang Universal Church sa buong Pilipinas. And laging bukas ang Simbahang Universal para tulungan ka, para ibigay sa iyo ang salita na buhay at mabisa, para solusyonan ang mga problema po ninyo. Kung ikaw po ay nakatira sa isang lugar na sa tingin mo merong Universal Church, so pwede mong hanapin sa may email dyan, pwede nyo pong hanapin sa email ad na yan, yung address kung saan may pinakamalapit na Universal Church sa inyo. But kung ikaw po ay nakatira dito sa Baguio, ang Simbahang Universal ay laging bukas para ipasa sa iyo yung salitang buhay, mabisa at magbibigay ng pag-asa. Kami ay located dito sa 4th floor, KBC Building sa Kayang Street at Siagem Street. Kami po ay nasa taas po ng Panadero Bakery. Ito ay nasa sentro ng Baguio. Malapit kami sa Bonham Park. And kung may kakilala po kayo na nakatira dito sa Baguio na taga La Trinidad o mga karatig na syudad, imbitahan po ninyo yung kapamilya ninyo o kakilala nyo na yan. And for sure, makakarinig sila ng isang salita na magbabago ng buhay nila o ng sitwasyon nila. Kaya hanggang sa muli, pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos.